what do you say to our friends? Hi guys! Tagkatanan, wala pa may panghimuta, wala pa may panghilamos. Mamo na to guys, kay sayo ta karon timanunon. Sobrang haba ng pila, Carlo. Pero it's okay na nasa likod tayo. Daddy, they're asking what are we doing with all the food that we buy from the Haviki. Hi guys! Maying adlaw sa tanan. Sobrang late talaga namin nagising today kasi Sabado. Hindi ako nag-volunteer sa church kasi marami na sila today na nag-volunteer. Moy moy! So maghihiwalay kami ng lakad guys. Si Nico and Anika is pupunta sila ng Lavu doon sa forest para kumuha ng firewood. Tapos ako naman is pupunta sa Haviki Ruakapayka. Pero hindi ako mag-iisa na pupunta doon. Meron ako mga kasama. So yung mga Filipino na kapitbahay ko dito ngayon, si Elisa at si Carlo. So isasama ko sila para makapamili din sila doon sa Haviki Ruaka. And para makatipid din sila, diba? So nag-message na sa akin si Carlo na sabi niya, te, saan ba yung place na pinupuntahan na binibilhan ko doon ng Haviki para daw makabili din siya kasi marami pa daw yung sweldo nila and maramihan din naman kasi talaga doon pag namili and 10 euros lang yun guys, so malayo talaga ang mararating noon and hindi naman sila magkasama magkatira, so of course malayo yung mararating ng food nila guys or yung 10 euros nila kapag doon sila sa Haviki Ruaka namili. So yun nga, hindi na tayo arte-arte. Mabubuhay talaga tayo dito sa ibang bansa. Mabubuhay tayo dito sa Finland kahit pa napakamahal ng cost of living dito. So, paalis na sila and ako din is paalis na. I-meet ko lang si Carlo doon sa may bridge. Tapos susunduin namin si Elisa doon sa Attendo kasi may pasok si Elisa today sa Attendo, morning shift siya. So, tara na guys. Elisa tayo. Punta na tayo ng Haviki Ruakapayka. So, andito na ako sa may bridge guys. Yung ginagawang bridge dito sa amin. Pero wala pa si Carlo. Hinihintay ko lang siya. Sabi niya, may dinaanan daw siya. I don't know. Saan na yung bata na yun? Siguro papunta na yun dito, guys. So, dito ko lang siya hintayin. Tapos, sunduin namin si Elisa dun sa Attendo. Hi, guys! Andito kami, guys, sa Haviki Ruakapayka. Kasama ko si Elisa. And si Carlo. Hi ka sa nanay mo. Hello po, shoutout po sa nanay ko dyan. Mga tita ko. So meron akong dalawang recruit. Si Elisa nahihiya siya so hindi lang natin siya sasama sa video. Let's respect her privacy. Pero yun nga guys, andito na kami sa Haviki Ruaka and nasa pila na kami. Hinintay lang namin na mag-open yung door. Sobrang haba ng pila, Carlo. Pero it's okay na nasa likod tayo. May dala kang pera? Cash? Nag-grocery ako kanina. Anong ginagrocerin mo? Para naman pagtusukli na yung pila. Bumili na ako ng gatas. Kasi 50 tala ako. Meron silang sukli dito. Meron silang sukli. So yun guys, so sobrang haba ng pila. Dito kami sa may mga likuran na banda. So may gate na talaga to. But it's okay. May mga Pilipino din yata doon, andun sa harap guys. So, hindi ko alam. Hindi kita masasakayin do. Marami pa kang bit-bit. Ang binili mo? Ah, dami mong ginawan tinapay. Tinapay lahat. Oh, may coffee. May coffee siya. Hindi ako ng coffee doon. Oh, di ba? Bawi yung 10 euro ko. Bawi? Sulit? Sulit. Kasya siguro yung dalawang bag dyan sa likod. Tapos yung isa lagay mo doon sa... Di ba? Nakarami ka, Carlo. Marami ako sa 10 euro ko. Diba? Kailan pa sahod mo? After 2 months pa. Oh my gosh. Sige, pakibagsak. So, andito kami sa Lidl, guys. Papasyal natin sila sa Lidl para makita nila yung mga pinamili nila doon sa Haviki na andito din.
May mga pinamili kami doon na grapes. Magkano yung grapes dito? €2.99. Ilang piraso ang kinuha mo? 4. Apat yun. Apat. So, ganito din guys, meron kaming nabili. Papakita ko sa inyo mamaya sa bahay yung mga napamili namin doon sa Haviki. Mas mura dito sa Lidl, di ba? Compare talaga sa ibang store. Like sa Sale, mas mahal na yan sa Sale. So, mamimili din sila guys ng mga kailangan lang naman nila. Mamili si Carlo ng sibuyas, garlic, tsaka yung talong. Hi guys! Maying hapon sa inyong tanan. Maying hapon pa kasi it's still 5 o'clock ng hapon dito sa amin. And as you can see, maliwanag pa rin talaga dun sa labas guys. And yun yung mga herbs ko guys na nakadry doon sa aming bintana. It's a very nice day guys kasi sobrang maliwanag sa labas. And napaka-happy ko na natulungan ko yung dalawang Pilipino na mag-budget today. So, namili rin sila doon sa Haviki Ruakapayka ng mga pagkain. And tuwang-tuwa talaga sila kasi sobrang dami din talaga naman nilang napamili. So, isa-isahin natin guys ano yung mga napamili namin today for worth €10 doon sa Haviki Ruakapayka. It's a mindset shift. Happiness is the key to success. Stardust in the building. Let's go! Oh, what a feeling! This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain this happy, happy feeling. Happy, happy, happy. Oh, what a feeling! What a feeling! This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. I can't explain this happy, happy feeling. Happy, happy, happy. Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Wala masyadong karne doon guys, di kagaya last time na nakakuha ako ng malaking karne and malaking isda. But marami silang mga gulay and mga fruits. So ito na nga yung mga napamili ko. Meron ako dito mga baby spinach. And 3 bags ito guys. Yung isa is medyo nalamog na siya. Pero pilian natin yan. Magagamit pa rin natin yan siya. Hindi natin pwede itapon lang yan basta-basta. Uy, pwede din yan gawing pang munggus baya ba? Masarap din yan sa munggus. Ito mga baby spinach guys, if frozen ko ito, lakpuan lang siya, tapos ibutang siya sa butanganan, tapos i-frozen siya, para hindi talaga siya masira. Tapos meron ako ditong, hindi ko alam ano ito guys, pero ito yung, galing siya sa seeds na hindi ko matandaan anong pangalan. Pero, ilalagay natin ito sa salad natin. And meron kami ditong coleslaw. Meron din itong kasama na dip. Ayun, doon sa loob. Coleslaw salad. And meron tayong rosemary. Napakaganda pa nitong rosemary, guys. So, pwede ko itong i-dry. Tapos, we can use this for a long period of time kapag dry siya. So, alam niyo ba, napakamahal ng ganitong klaseng rosemary, guys, sa store. This is more than €1. Imaginein mo, ilang €1 yung andito sa table ko ngayon. Sobrang dami ng mga pagkain, di ba? So, meron tayo nitong rosemary, meron tayong coleslaw, meron tayo nitong vegetable base na karne. Karne siya, pero vegetable base. So, lulutuin ko agad-agad ito para meron kaming pang-ulam bukas. Meron tayo ditong sausage. Ayan, Snellman na sausage and salami. Yan, salami. And meron ditong keityo or yung luto na siya. Ready-made na siya na pagkain, guys. So, ano lang siya, ilagay lang siya sa microwave and sabaw ito siya. Ganyan siya o ganyan. Yan. And this is yauheliha or yung beef siya. Tapos, meron akong nabili dito na 4 na boxes ng grapes. Ito yung green grapes. Andun siya sa Haviki Ruaka because yung ibang ano niya guys is nasira na siya, nagkaganyan na oh. Pero yung iba niya, nakaon pa man gani guys. Uy. Put ilahan namang ilabay. Di maayo po kay ira pong gilabay kay ito na po siya mapakinabangan, di ba? So ito, 4 ito na boxes ng grapes guys. Green grapes and for sure, ubos ito agad-agad.
ni Nico and Anika. Actually, si Anika pumupunta-punta na siya dito tapos tinitingnan niya na itong mga grapes kasi gusto niya talagang kumuha na. So, bibilisan na natin para makakain na si Anika nito kasi naghihintay na. Of course, hindi mawawala yung mga fruits natin guys, lalo na yung apple and yung mga cat or yung mga mandarins. Ito, definitely, magiging juice ito guys. I-juice namin ito. And yung mga ganitong klase mga fruits guys, like mga mandarins, kinakain lang namin yan. Pero usually yung mga apple, ginagawa din talaga namin siyang juice kasi napakasarap niya talaga. Hindi siya nakakasawa. Napaka-happy ni Nico na meron na naman akong nakuha doon na pagkain ni Pimo. Ito is dog's food guys. Yung last time na nakuha namin or nabili doon sa Haviki, 4 na araw na kinain ni Pimo. Kasi guys, small portion lang naman kasi yung kinakain ni Pimo. Lalo na ngayon na hindi siya nag-hunt na kasi tapos na yung hunting season. So, hindi siya kumakain talaga ng maramihan. And meron tayo ditong yogurt. 3 yogurt drink. Tapos meron din tayo ditong plant-based na passion mango fruit na yogurt. Ito is soy yogurt. Tapos, meron ako ditong nabili guys na parang chili pepper oil siya. Ayan, oh. Pwede din natin itong gamitin sa pagluto or sa ating mga siomay, di ba? Para pampawala ng umay. And meron din tayo ditong balsamic castique. Para ito sa mga salads, sa mga pagkain. But definitely sa salad ako gumagamit ng mga balsamic sauce. Tapos, meron tayong mga herbs dito, of course. Hindi mawawala yung mga herbs. Kailangan natin mag-collect ng marami nito para marami tayong ma-save. Like, yung mga andyan sa aming bintana, guys. Yan yung kortina talaga namin. So, ito, meron ako ditong coriander. Paano ba ito? Oregano. And, coriander and oregano lang yung kinuha ko. Wala na kasing iba, pero meron pa rin tayo ditong rosemary. Ito, i-dry din natin yan siya, of course. Rosemary is also an herb. And maganda din talaga na i-dry yung rosemary, guys. Kasi mahal din yung mga dried na mga spices din. Of course, yung ating mga tinapay, hindi yan mawawala. So, meron tayo ditong sampula. Yung tinapay na para siyang pandesal na hindi pandesal. Ito siya is light bread lang siya or yung white bread. And meron tayo ditong pie. Definitely ito yung magiging dinner namin tonight. Meron tayong kaura or yung oat na tinapay. And yung parang garlic bread ito siya guys. Dalawa yung kinuha ko. Yan, itatry natin yan kasi never pa ako nakakain yan. And it's also a product of Fatser. Tapos itong galing din sa Sinuhe or yun dun sa Fatser guys na mga light bread. So, 3 ang kinuha ko niyan. Actually, napakarami yan, guys. Pwede pang kumuha. Pero 3 lang ang kinuha ko kasi hindi niya magkakasya sa ating lalagyan dito sa bahay, di ba? So, kukuha lang tayo kung ano lang yung pwede nating gamitin. Kahit nga si Eliza, yung kinuha niya lang is isa. Kasi, isa lang naman siya. 3 kami sa bahay. So, matakaw kami sa tinapay. Kaya, 3 yung kinuha ko. So, meron din tayo ditong gingerbread na biscuit. And, meron tayong coffee. Tapos, meron tayo ditong pie. Apple pie yata ito siya, guys. Yeah. Apple pie na maliliit. So, nagtimpla na si Nico ng kape, guys. So, magkakape muna kami after nitong aking yaw dito. Yan. So, yan yung ipamapares natin. Tapos, dito na side, meron tayong mga saging. Meron ako ditong mga atsyal. Yan. So, kung nagtataka kayo kung nasaan yung mga atsyal ko na mga ganito. Marami na akong naipon na dried na atsyal, guys. And kailangan ko na lang talaga bumili ng machine para ma-powderize siya. Magkaroon tayo ng smoked paprika. Yan. So, ito pwedeng gamitin sa pagluto. Pwede din naman siyang i-dry. And meron tayo dito pang sabaw, pang sahog sa mga pansit. Ito, Chinese cabbage or Chinese na pechay. Tapos, meron din tayo ditong mga tomatoes. So, itong mga tomatoes, guys, pwede natin siyang gawing tomato sauce. And, i-store sa freezer para tumagal. Sobrang dami na naman talaga namin na pamili doon, guys. And I'm so happy that I was able to share
to those 2 Filipinos na bago dito sa Haminkoski kung saan ako bumibili ng mga pagkain na to, guys. Kasi sila din, tuwang-tuwa sila na sobrang dami nilang napamili. Yung bag ni Carlo, 3 bags yun sa kanya, guys. Sobrang bibigat nun and sobrang maraming laman talaga yung sa kanya. Sabi niya parang hindi na daw maubos-ubos yung sobrang dami ng mga tinapay na kinuha niya. Actually, marami para doon pero hindi na ako kumuha talaga na masyadong marami kasi nga wala tayong storage, guys, na malaki. And sayang din naman kung masisira lang siya. Ang kaya ng mga grapes, guys. Uy, lahat lang yung gilabay, guys. Wala ba magiging ni siya problema. Kini okay na lumping radyo ng iyahang butanganan ba. Pero ando na siya sa Haviki. Of course, kapag malumping na ang mga butanganan, syempre, masira na rin yung laman yan. Diba? Pero tingnan nyo, sobrang gaganda pa talaga ng grapes na yan. Tapos itong isa naman, guys, patong ko dito. Yung isa naman, nasira na rin talaga yung ibang pieces ng grapes niya. Kaya siya andun sa Haviki Ruaka. Yan, oh. Dahil sa isang piraso na yan, sa ilang pieces na yan na andyan sa loob na nasira na. So, of course, itatapon na yan sa Haviki kasi hindi na yan siya kapasa doon sa standard nila. So, all this food na andito sa mesa namin ngayon, guys, nakukonsume talaga namin to. Hindi ito nasasayang kasi tatakaw kami. We're so matakaw with fruits and tinapay. Of course, yan. So, meron tayo ditong mga pagkain na to, guys, na pwede nang maluto agad-agad. Lulutuin ko na to para makain na rin talaga namin agad-agad and hindi siya masayang. Ito, marami tayong pang juice, tinapay, of course, yung ating pakape. Meron palang nag-comment, ano daw ginagawa namin dito sa mga pagkain na to na binibili namin doon sa Haviki Ruaka Paika. Of course, magtataka kayo kasi yung mga friends ko rin nagtataka, day, kadaghan mo pagkaon, ginaunsa man ninyo pagkaon. Of course, guys, kinakain namin yan. As you can see, ito mga fruits, nauubos talaga namin to agad-agad kasi mabilis itong maubos dito sa bahay, guys. Matakaw kami sa fruits and matakaw kami sa tinapay. So, hindi yan masasayang. Ang answer ko lang naman talaga is kinakain namin, of course. We don't throw this. Kung meron mang matatapon, guys, of course, may mga apples na meron siyang sira. Yun, kinakat namin. Yun, nilalagay namin sa bio waste. And, tapos store siya doon. Pag magiging lupa yun, syempre, di ba, meron tayong mga gamit sa ating garden. Definitely, hindi ito masasayang kasi gagamitin talaga namin siya. And we really consume this one. Once a week nga lang talaga ako pumupunta doon, guys, kasi nga, aanihin ko naman ng sobrang dami ding pagkain tapos hindi naman maubos-ubos. Kaya dapat once a week lang. Kaya para merong talagang time na makonsume yung mga pagkain. I'm pretty sure na kung dyan sa Philippines merong ganito, kayo din is magdadagsaan at pupunta din talaga kayo doon para mamili. Actually, may message ako ni Carlo na, saan ka nakakabili nung 10 euros na grocery mo? Kasi nga, wala pa silang sahod, guys. And I'm so happy na nakabili sila doon today. Dapat ganun tayo tumulong, guys. Hindi lang natin bibigyan. You also need to encourage them to go there and buy. Sobrang dami na pagkain namin, guys. And I hope I can share this to you. Nakakatuwa, diba? Actually, meron din ibang Pilipino na andoon sa pila today and it was so nice to see na marami din talaga kami na mga Pilipino and ibang lahi na nagkukonsume nitong mga Haviki Ruaka. Of course, itong pag-consume ng Haviki Ruaka, guys, hindi lang to nakaka-nourish sa katawan namin kasi these are still full of nutrients. These are still good food. These are not poisonous food. If you consume Haviki Ruaka or waste food, like mga ito, guys, ng mga pagkain na binibili namin doon sa Haviki Ruaka Paika, we are also helping the nature kasi nakaka-decrease siya ng carbon dioxide. Pag-increase ng carbon dioxide sa earth, guys. O diba? Parang tagmaistraan ito pang yaw-yaw. Pero yun nga, kung marami kang basura na tinatapon, of course, it's increasing the problem of carbon dioxide dito sa mundo. Kaya kapag mga pagkain na ganito tinatapon, napakasayang talaga. If it is still good, we should consume them and find ways na hindi siya masayang. Nakakatuwa talaga na share ko ito sa inyo, guys, paano ako mag-grocery. Next time, papakita ko pa sa inyo yung other ways kung paano ako nakakatipid dito sa Finland. Sobrang dami namin pagkain, guys, and I hope one day I can share this to you. Or
masamahan ko kayo na pumunta doon sa Haviki Ruacapaica. Natawa yung cashier doon kasi sabi ko meron akong customer na dala para sa inyo. Kasi yung dalawang Pilipino, customer yun of course. Natuwa naman sila guys na dinala ko yung mga Pilipino doon today. Kasi nga, nadagdagan din yung customer nila. And nadagdagan din talaga ang mga food warriors or food saviors, diba? Kasi ito, pag natapon to sa basurahan guys, this will just increase the basura. Of course, mag-i-increase yung carbon dioxide natin sa earth and it's not good. I'll see you next time guys sa ating food shopping doon sa Haviki Ruacapaica. I hope you like, share, and subscribe to our channel. We'll see you next time. Hey, hey! Nag-message sa akin si Carlo guys. Yan o, sabi niya, salamat ate, napadami yata ako ng kuha. Sobrang dami niya naman talagang napamili doon guys for worth 10 euros sa Haviki Ruacapaica. Pati din si Eliza, di ba? Oh, di talaga tayo magugutom dito kapag hindi lang tayo maarte sa Finland. Sobrang dami palang napamili din talaga ni Carlo doon. Kompleto. May fruits, may vegetables, maraming saging, may mga tinapay. Napakasulit. Kakape na kami ni Nico guys. Daddy, they're asking what are we doing with all the food that we buy from the Haviki. Yeah, it goes there guys. We eat them and we enjoy them. So now we are having coffee. We have a lot of grapes that we can eat. Actually, there's still another box. Nandun pa sa kalababo na kailangan ko pang hugasan. 3 box na ito na andito guys. Pero mauubos yan agad-agad. So ito na yung apple pie guys na mini. Galing sa Haviki. And yung gingerbread. And yung kape na ginamit dito ni Nikon sa pagtimpla ng kape na to is nanggaling din sa Haviki Ruacapaica. Now you have a big tummy. Oh, it's fine. It's because all of this. Di ba pala ako nagla-lunch guys nung umalis ako ng bahay? Kasi sobrang late talaga namin nagising today. So, ito na yung meat soup na galing din doon sa Haviki Ruaca. Nilagay ko lang siya sa microwave. And ito na yung magiging lunch ko today. Super late lunch. Of course guys, kinakain namin to. Hindi namin sinasayang. Mainit. Pero masarap.